Lumayo ka sa asawa ko, Brian. Lumapit sa akin si George. Nagtagis ang bagang ko. Hindi ko natutuwang tinatawag niyang asawa sa Stacy. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Ngumisi ako. Hindi ko magpapatalo sa kanya. Kukunin ko ang dapat na sa akin. Napahiga ako sa gilid ng pool nang bigyan niya ako ng suntok. Mabilis akong tumayo at gumanti sa kanya. Humarang ang mga kaibigan ko. Pinaglayo nila kami. Masama ang tingin ko sa kanya. Pinahid ko ang dugo sa gilid ng labi ko. You can't stop me, George. Kukunin ko sa'yo si Stacy. Smirk. Pilit itong inaalis ang pagkakahawak sa kanya nila Alvin at Marcus. Masaya na sa akin sa Angel. May mga anak na kami. Sinaktan mo siya, Brian. Ako ang tao nagparamdam sa kanya na hindi dapat siya sinasaktan. Ano bang ginawa mo sa kanya para manatili si Angel sa tabi mo? Hindi ba wala? Sinasayang mo lang ang oras mo. Hindi na babalik sa'yo si Angel. Tandaan mo yan. Iwinaksin niya ang mga kamay ng mga kaibigan ko. Umalis na si George sa pool area. Nagsilapitan sa akin ng mga kaibigan ko. Bro, are you okay? I glared at Alvin. Do I look okay? Inis na saad ko. Bumalik ako sa loob ng main hall at hinanap ng mata ko si Stacy. Si Miss Samantha ba ang hanap mo? Nabaling ang atensyon ko kay Mia na siyang nagsalita. Yes, did you see her? I asked. Umalis na siya kanina pa. Nang sabihin niya iyo'y dali-dali akong lumabas ng main hall. Nagbabaka sakaling maabutan ko pa siya. Sa kamamadali ko'y nabangga ko ang matandang babae. Tunulungan ko ang ginang at humingi ng pasensya. Nagulat ako nung humarap sa akin ang ginang. Tita Glo. Yumakap siya sa akin habang may ngiti sa labi. It's nice to see you here, Iho. Anya. Kumusta, Tita Glo? Ang tagal din natin hindi nagkita. She chuckled. Nasaan ang asawa mo? Naitulos ako sa kinatatayuan. Hiwalay na po kami ng asawa ko. Lumaki ang mga mata nito. Dahil ba sa nakunan siya? Ako naman ang nanlaki ang mata. Agad kong hinawakan na magkabilang kamay ni Tita Glo. What do you mean, Tita? Nabuntis ba si Stacy? I ask. Oo, ako ang doktor na sumuri sa kanya. Sa sobrang stress kaya nalaglag ang bata. Nakapagtataka nga at parang gulat na gulat ka. Hindi ba nasabi sa'yo ni Stacy? Marahan akong umiling. Hindi po. She pat my shoulder. Nalaman ko kay Tita Glo na 6 years na nang nakunan si Stacy. Mga panahong nagsasama pa lang kami bilang mag-asawa. Naalala ko na minsan umuwi si Stacy na mukhang pagod at may iniinda. Pansin ko din ang pamumula ng mga mata niya na tila kagagaling lang sa pag-iyak. Akala ko ngayon sumama siya kay Lance para magsama na sila pero nagkamali ako. Nasa ospital si Stacy at pinagluluksang mag-isa ang pagkawala ng anak namin. Tanging si Stacy lang ang nagdala ng sarili niya sa ospital. Nagbabaka sakaling mabubuhay pa ang baby na nasa sinapupunan niya. Tanga-tanga ko dahil ako ang dahilan kung bakit siya nakunan. Kung bakit hindi na namin makakasama pa ang baby. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na maging ama. Bumalik ako sa suite nang wala sa sarili. Sinisisi ko ang sarili dahil sinaktan ko si Stacy. Ang dami ko naging pagkakasala sa kanya. Nawala ang tanging dahilan kung bakit nananatili pa din si Stacy sa tabi ko. Kaya ba siya umalis para makalimutan ang nangyari sa kanya? Bakit hindi niya nasabi sa akin? Hindi lang dapat siya nagluluksa. Ano ko din naman iyon? Ang dami kong pagsasisi. Nagising ako na masakit ang ulo. Shit, uminom nga pala ako kagabi. Kailangan ko makausap si Stacy. Gusto kong malaman mula sa kanya ang lahat. May kumatok sa pinto. Humihikab na naglakad ako at pinagbuksan ng pinto ang kumatok. Hindi na ako nagulat na ang mga kaibigan ko iyon. Anong ginagawa niyo dito? Pagod na saad ko. Hindi sila sumagot sa halip ay itinulak nila ako at dinala sa banyo. Bilisan mong maligo. Pupunta tayo sa suite ni Zach. Katulad ng sinabi nila, naligo na ako at nagbihis. Nang matapos ako, nakaabang na sa pinto ang mga mokong. Mabilis kami nakarating ng suite ni Zach. Medyo nagkaproblema lang dahil nandoon ang hinahanap nilang si Celine. Kinaladkad pa nga ni Marcus ang babae palabas. Nagsuupo na kami magkakaibigan. Naglabas ng alak mula sa kitchen si Zach. Habang nagkakasiyahan kami, may nag-text kay Zach. Pinapupunta kami sa suite ni Mia. Hindi ko mapigilang ma-excite dahil alam kong nandoon si Stacy. Nang buksan ni Zach ang pinto, bumungad sa amin si Mia na may ngiti sa labi. Pasok kayo. Nagsuunahan kaming pumasok. Nagpatuloy ang kasiyahan. Nakatitig lang ako kay Stacy.
Gusto ko siyang hilahin palabas para masolo ko siya. Naisip ko ang sanang anak namin. Naikwento ni Stacy na may anak siya at kambal pa. Hindi ko mapigilan ang sarili na sumbatan siya. Nasasaktan ako dahil ipinagdamot niya sa akin ang katotohanan. Nakikita ko ang galit sa mga mata niya. Nag-walk out siya. Agad ko siyang sinundan. Bago pa siya makalayo sa akin, agad ko siyang hinawakan sa braso. Kinaladkad ko si Angel at dinala sa suite ko. Kanina pa siyang nagrereklamo na madiin ang pagkakahawak ko sa kanya. Binitawan ko lang siya na masiguro kung hindi siya makakatakas pa sa akin. Bakit mo ko dinala dito? Alis na ako. Naguguluhan man, nakikita ko na galit siya. Nang akman tatalikod si Angel sa akin, pinigilan ko agad siya. Kailangan natin mag-usap. Galit na saad ko. Natigilan siya at napatitig sa akin. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Brian. Meron, Stacy. Gusto kong marinig mula sa'yo kung totoo bang nakunan ka. George, bakit napaaga ang uwi mo? Nasaan si Angel? Bungad sa akin ni Mom. Pagkabukas niya ng pinto, umalik ako sa pisngi niya at pumasok na sa loob. May emergency sa company kaya bumalik ako. Pinaiwan ko muna doon si Angel para makapagpahinga. Sagot ko. Pagod na naupo ako sa sofa. Narinig ko ang mga yapak ng paa ng pababa ng hagdan. Dad! Sabay na sabi ng kambal. Yumakap agad sila sa akin. Niyakap ko silang dalawa at binigyan ng halik sa noo. Miss niyo ako? I smiled. Yes, Daddy. Wait, where's Mommy? Jerome asked. Pinaiwanan ko muna ang mommy niyo doon para makapag-relax naman sandali. Babalik din siya. Mga 2 araw na lang siya doon. Paliwanag ko. Tumango ang 2 bata. Let's cook, Daddy. Masayang saad ni Jenny. Biglang nawala ang pagod ko. Nakipagsabayan din ako sa makukulit na mga batang ito. Masarap sa pakiramdam na lagi silang nandyan at nakikita kong masaya. Ito ang kahit kailan na hindi mararanasan ni Brian dahil hindi ako papayag na makuha niya ang mga bata sa akin. Pagkatapos namin mag-dinner, pinatulog ko na ang kambal. Sobrang pagod sila sa buong araw. Nakipagkwentuhan pa ako sa kanila bago dalawin ng antok. Tulog na pala ang kambal. Pwede ba tayo mag-usap, anak? Hindi ko namalayan ang pagdating ng mommy. Sabay kami lumabas ng kwarto ng mga bata. Nagpunta kami sa living room at doon nag-usap. Ano ba ang plano mo para kay Angel? Hindi kita maintindihan, George. Bakit pinaiwanan mo doon si Angel gayong nandoon ang ex-husband niya? Tila naguguluhang saad ni Mom. Huminga ako ng malalim. Alam ko susundin ni Angel ang bilin ko sa kanya. Darating din ang araw, Mom, na maintindihan mo din pero sa ngayon, gusto kong subukan si Angel. Para din ito sa kinabukasan niya pati na rin sa mga bata. Sagot ko. Anak, darating ang araw na mapapagod si Angel sa kakasunod sa gusto mo. Masyado mo nang kinokontrol ang buhay niya. Magmula nang dumating siya sa buhay natin. Mom, para sa kanya din ito, okay? Suportahan mo na lang ako. Ako nang bahala kay Angel. Alam ko sa mga oras na ito gumagawa na ng paraan si Brian para mapalapit kay Angel. At sana, huwag mahulog sa patibong ni Brian si Angel. Aasa na naman siya sa wala. Hanggat maaari gusto kong patunayan pa ni Brian ang totoo niyang intensyon kay Angel. Totoo bang nakunan ka sa anak natin? Ulit ko sa tanong ko. Hindi makatingin sa akin si Stacy. Mahigpit ang hawak niya sa mga kamay. So, alam mo na pala. Anya, habang sinasalubong ang mga mata ko, mapait akong napangiti. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May bahid na hinanakit na sabi ko. Wala akong kaalam-alam na magkakaroon na sana kami ng anak ni Angel. Ang masama pa doon ay isa ako sa dahilan kung bakit siya nakunan. Kung alam ko lang sana nung una, edi sana'y iningatan ko siya at hindi ako papayag na masirapan lalo ang pamilya namin na Stacy. Para saan pa, Brian? Wala ng bata. Kinuha ko ang vase na nakapatong sa table at binasag ito. Nagulat si Stacy sa ginawa ko. Karapatan kong malaman, Stacy, dahil ako ang ama. Galit na saad ko. Umangat ang isang kamay niya at dumapo ito sa pisngi ko. Oo, ikaw ang ama. Pero ikaw din ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang anak ko. Lumuluhang anya. Hindi ako makaimik. Hindi dapat ako nagagalit dahil wala akong karapatan. Tama siya. Ako ang dahilan kung bakit siya nakunan. Inangat ko ang kalawang kamay para pahidan ang luha niya pero agad siyang lumayo sa akin. Ilang beses kitang tinawagan, Brian. Bago ko umalis ng tuluyan.
at puntahan ng kabit mo. Sobrang sakit para sa akin na hindi mo ako binalikan. Durog na durog ang puso ko dahil yung asawa ko walang pakialam sa akin. Imbis na nasa tabi kita, wala ka. Nandun ka sa babae mo. Ako lang ang nagluksa sa pagkawala ng baby ko. Sumbat sa akin na Stacy. Parang sinaksak sa sakit ang puso ko habang pinagmamasdan ko lumuluha sa harapan ko si Stacy. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, sana hindi ako nagpakatanga at naniwala sa taong gusto lang kaming sirain ng asawa ko. Naupo si Stacy sa sofa at tumagulhol. Tumabi ako sa kanya. Hinila ko ang kamay niya para mapalapit siya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pinipilit niya makawala sa yakap ko kasabay ng patuloy niyang paghagulhol. Ramdam ko ang sakit ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. I'm so sorry, Stacy. Hindi ko alam. Sana'y mapatawad mo ko. Sincere kong sabi. Inangamin ko na kasalanan ko ang lahat kung bakit kami nagkaganito. Winasak at sinira ko nag-iisang taong naniniwala sa akin at nagmahal ng sobra sa katulad ko. Matamang nakatitig sa akin si Stacy. Kahit ilang beses ka pang humingi ng tawad sa akin, hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Kung sana nakinig ka sa akin, malaki na sana siya at nakakasama natin. Wala kang tiwala sa akin, Brian. Siguro nga may dahilan ng Diyos kaya niya kinuha ang baby natin dahil wala kang kwentang asawa. Paano pa kaya kung iniluwal ko siya? Puro pagdududa sa akin ang nasa isip mo. Wala kang ibang ginawa kundi saktan ako at ang sarili mo lang iniisip mo. Ramdam ko ang galit sa mga binatawan niyang salita. Tinanggap ko lahat ng mga sinabi ni Angel. Tama naman siya. Wala akong kwentang lalaki. Hindi ko deserve na maging ama dahil wala akong ginawa kundi ang saktan ng mga taong nasa paligid ko na tanging gusto lang ay mahalin at alagaan ako. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko pero maniwala ka, Stacy. Mahal kita at mahal pa rin kita. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Nagkamali ako, oo, at gusto ko yung itama ngayon, kaya ako lumalapit sa'yo. I caught her face. I looked deep into her eyes. I love you, Stacy. Inalapit ko ang mukha sa kanya hanggang sa magkadikit ang aming mga labi. Wala siyang ginagawang pagtutuloy sa halip, nakapikit pa siya at nakikisabay sa paggalaw ng labi ko. Hindi ko mapigilang mapangiti. Nakayakap sa akin sa Stacy at mahimbing ang pagkakatulog. Hinahaplos ko ang pisngi niya. I can still believe that Stacy is still with me. Believe it or not, we did it. Ibinigay niya ang sarili sa akin. Nakatulog siya agad sa sobrang pagod dahil na rin sa pag-iyak niya kanina. Sisiguraduhin ko na hindi lang ito ang huling araw na makakasama ko siya. Sana lang ay magbunga ang nangyari sa amin para wala na siyang takas sa akin. Kahit mahirap tatanggapin ko ang katotohanan na nagkaroon siya ng mga anak sa ibang lalaki at hindi sa akin. Babawi ako sa iyo, Stacy. Pangako yan. Nagising ako. Nakatabi sa kama si Brian. Mahimbing ang tulog nito at nakapalibot ang isang kamay sa bewang ko. Tatanggalin ko na sana nang gumalaw siya. Brian, aalis na ako. Mahina ko siyang tinapik. Ungula ay sinagot niya sa akin. Hindi ko akalain na nagpadala ko sa bugso ng damdamin. Naging marupok ako pagdating sa kanya. Nahihiya ako sa inakto ko dahil sa isang halik lang niya. Napapasunod na ni Brian ang isip at katawan ko. Naputol ang malalim kong pag-iisip ng halikan niya ako sa noo hanggang sa labi. Medyo lumayo ako sa kanya nang putulin niya ang halik. Hindi na nakakatuwa ito. Angel, set ako sa sarili. Nakapagpahinga ka ba na maayos? Masayang tanong niya. Ang mga ngiti niyang iyon, natulala ako sandali. Muli niya akong hinalikan ng mabilis sa labi. Mukhang inaantok ka pa. Natawa siya. Kailangan ko nang umalis. Bumangon ako. Pinigilan niya ako nang tatayo na sana ako. Dito ka lang, please. Pakiusap niya. Ano bang dapat kong gawin? Nakita ko na lang ang sarili na nakayakap si Brian. Masaya ako na kasama na kita, Stacy. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya. Hindi ko maipahiwatig ang nararamdaman ko. Maliman pero ganoon din ang nararamdaman ko katulad niya. Masaya din ako na kasama ko siya. Ilang minuto din ang tinagal namin sa kama na magkayakap.
Nakaidli pa ako ng sandaling iyon. Nang magising ako, nasa ibabaw ko si Brian at nakangiti sa akin. Umangon na ako kasabay ng pagkulo ng tiyan ko. Natawa ng bahagya si Brian. Inalalayan niya ako sa pagtayo. Kinuha ko mga damit sa bedside table. Nagbihis na ako. Wala akong pakialam kahit na nandyan siya at nakatingin sa akin. Magkahawak kamay kaming nagpunta ng kitchen. Pinaupo niya ako sa kitchen counter habang siya naman ay nagluluto. Nang matapos si Brian, agad niya ako inasikaso. Masarap ba? Magilaw na tanong niya. Sinimulan ko ng lantakan ang mga niluto niya. Sobrang gutom na ako. Marahan akong tumango. Sa pagkakaalam ko, hindi siya nagluluto kaya nagulat ako sa kinalabasan ng mga nakahain ngayon sa harap ko. Alam ko tumatakbo sa isip mo. Magmula nang umalis ka, ako na nagluluto ng kakainin ko dahil wala na ang tao nag-aasikaso lagi sa akin. Malungkot na anya. Napatigil naman ako sa sinabi niya. Imposible dahil nandiyan naman si Elise para pagsilbihan siya. Hinawakan ni Brian ang mga kamay ko. Maniwala ka, Stacy. Wala na akong dayan pa kay Elise. Alam mo ba, na nung araw na inabot mo sa akin ang annulment papers, akala ko hindi ka seryoso kaya itinuloy kong pagpunta kay Elise para tapusin na kung anong meron kami. Wala na akong ibang minahal kundi ikaw lang. Madamdaming anya. Gusto ko siyang paniwalaan pero nandoon pa din ang alinlangan sa akin. Minsan na akong umasa at sa huli nabigo din. Tumayo ako. Gusto ko munang lumayo sa kanya. Kahit sandali lang. Nakalimutan ko ang bilin sa akin ni George bago siya umalis. Na gusto niyang iwasan ko si Brian pero paano ko gagawin iyon gayong ginugulo ni Brian ng isip ko. Kailangan ko nang bumalik sa suite ko. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Lumabas agad ako sa suite niya. Para siguradong hindi niya ako sundan, inilak ko ang pinto. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Hindi magiging masaya ang natitira kong araw dito dahil kay Brian. Ano gagawin ko? Kapag nalaman ni George ang ginawa ko, siguradong magagalit siya sa akin. I let out a deep sigh. Hindi ko na napigilan para sa Stacy. Ano ba dapat kong gawin para maniwala siya? Kahit ganito ang kinalabasan ng pag-uusap namin, masaya pa rin ako na kahit papaano na-explain ko sa kanya ang side ko. Ang dapat ko na lang gawin ay gumawa ng paraan kung paano ko siya makakasama ng matagal. Lumabas ako ng suite. Gusto ko makapag-isip ng mag-isa. Malayo, sandali sa kanya. Naupo ako sa buhangin na tumingin sa dagat. Inabot ako ng dilim sa dagat. Wala pa sa isip ko ang bumalik na sa suite para kumain. Hindi ko na malaya na may tumabi sa akin. Nang tingnan ko ang kasama, nagulat ako na si Stacy iyon. Ngumiti siya sa akin ng matamis. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko mapigilang magtanong. Salip na sumagot ay tumingala siya. Madaman ko siyang tinitigan. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Anyway, alam kong hindi ka pa kumakain kaya iniimbitahan kita sa suite ko para may kasabay akong kumain. Nakangiting anya. Tumayo si Stacy at inilahad ang kamay sa akin na siya namang tinanggap ko. Hindi ko mapigilan ang sarili na yakapin siya ng mahigpit. Gumanta din si Stacy ng yakap sa akin. Habang nandito tayo, Brian, gusto kong kalimutan muna natin ang sakit na naidulot mo sa akin. Kung ano ang balak mo, wala akong pakialam. Kung parte ba ng paglapit mo sa akin, ang panlilinlang mo na dati mo nang nagawa. Ang mahalaga ay makasama kita. Mas lalo ko pa siyang niyakap. Hinagkan ko ang gilid ng noo niya. Totoo ang lahat ng ipinapakita ko sa iyo, Stacy. Yung mga panahong kasama kita. Oo, nung una, gusto kong saktan ka palalo. Kaya ako nagawang paniwalain ka dahil sobra ko nasaktan. Hindi ko kayang may ibang lalaki sa buhay mo dahil dapat ako lang. Minsan na ako nagkamali, Stacy. Ayoko nang maulit pa iyon. Napaniwala ako ni Elise sa mga sulsul niya makakasira sa relasyon natin. I'm sorry, Stacy. Ang totoo niyan. Pinipilit kong kalimutan ang lahat pero kahit anong gawin ko, alam ko sa sarili na hanggang ngayon, mahal pa din kita. Nandito ka pa rin. Pinakinggan ko ang sinisigaw ng puso ko. Kumalas na siya sa yakapan namin. I'm sorry, Brian. Hindi ko pa kayang paniwalaan ka sa ngayon. Sa tuwing maalala ko ang lahat, parang tinatarak ang puso ko sa sakit. Ang gusto ko lang ay makalimutan sandali ang lahat. Maging masaya habang magkasama tayo. Kasi kung iiwasan kita, hindi ako sasaya sa natitirang mga araw ko dito. Gusto ko ulit maramdaman yung saya at pagmamahal na parang walang nangyari. Mabilis ko siyang dinampian ng halik sa labi. Thank you, Stacy.
I will do everything just to make you mine again. Ngiti lang ang sinagot niya sa akin. Magkahawak kamay kaming nagpunta sa suite niya. Pinaganda niya ako ng masarap na pagkain na siyang ikinatuwa ko. Wala sino man na makakasira ng bakasyon namin magkasama. Inilapag na Stacy ang ulam sa harap ko. Kinindatan ko siya na siyang ikinapula ng magkabilang pisngi niya. Natawa ako nang hawakan niya ang pisngi. Aalis na sana siya nang paupuin ko siya sa hita ko. Ano ba, Brian? Hindi makatingin sa akin si Stacy. Subuhan mo ako, please. Paglalambing ko sa kanya. Ano ka, bata? Masungit na anya. Lumabi ako. Maya-maya lang ay kinuha niya ang kutsara at saka nilagyan ng pagkain. Open your mouth, baby boy. Agad kong sinunod ang sinabi niya. Natutuwa ako sa tuwing susubuan niya ako. Siyempre kasama na din doon ang paglalambing ko sa kanya. Tinitigan ko si Stacy habang tawa ito ng tawa. Parang ayoko nang matapos ang sandaling ito. Isinandal kong ulo sa balikat niya. Masaya ako nakasama na kita, Stacy. Hindi ba pwedeng ituloy-tuloy na lang natin to? Sumama ka sa akin. Magsisimula tayo ng bagong buhay na magkasama. Ibinaba niya ang hawak na kutsara at tumayo. Stacy. Banggit ko sa pangalan niya. Hindi ako matingnan sa mata ni Stacy. Brian, alam mong may pamilya ko. Mga anak, ayoko masira ang pamilya ko. Sana'y maintindihan mo. Niyakap ko siya mula sa likuran. Stacy, please. Akin ka na lang ulit. Gagawin ko lahat para mapatawad mo ako. Kung ang inaalala mo'y ang mga bata, huwag kang mag-alala. Tatanggapin ko sila bilang mga anak ko basta makasama lang kita. Desperadong saad ko. Humarap siya sa akin na lumuluha. Agad kong pinahid ang luha niya. I'm sorry, please. Please stop crying. Hindi ko kaya makita kang umiiyak. Hindi ko na ipagpipilitan ang gusto ko. Ako kontento na lang ako sa kung anong meron tayo. Just please don't cry. Pakiusap ko. Ikaw kasi. Pinupog ko ng halik ang buo niyang muka. Narinig ko ang pagtawa niya kaya huminto na ako. I'm sorry. I make you cry again. Sincere na sabi ko. Ngumiti siya. Halika, kumain na ulit tayo. Hinawakan niya ang kamay ko at muling pinaupo. Masaya kaming kumakain habang ikinakwento niya ang nakakatawang pangyayari sa buhay niya magmula nang umalis siya sa buhay ko. Marami nang nagbago sa kanya pero iisa lang ang sigurado ako. Si Stacy lang ang babaeng mahal ko. Matapos kami maghugas ng pinagkainan, nagkulong na muna kami sa kwarto. Ryan, please. Naantok pa ako. Nakapikit na Anya. I chuckled and gave her a kiss. Isa pa, please. Ryan, naiinis na ako. Pagpahingahin mo naman ako. Mas inilapit ko pa siya sa akin. I love you, Stacy. She just smiled. Thank you. Ninalaw na siya ng antok. Inaasahan ko pa naman na sasagutin niya ang I love you ko. Darating din ang araw na sasabihin din niya mga katagang iyon. Kailangan ko lang ng kondang pasensya dahil alam kong hindi madali para sa kanya. Lalo na at nakagawa ko ng malaking kasalanan sa kanya. Hindi madali na pumasok muli sa buhay niya pagkatapos ng mga nagawa ko. Ako lang ang nakikihati. Dapat lang napahalagahan ko ang bawat oras at araw na kasama ko siya. Maghihintay ako, Stacy. Hanggang sa masabi mo sa akin na mahal mo pa ako. Inaayos ko ang mga damit ko nang bigla ko maalala si Brian. Isang malaking kahibangan na pinapasok ko siyang muli sa buhay ko. Nakalimutan ko lahat ng sakit sa bawat ngiti at pagtawa niya. Muli ako nahuhulog sa kanya. Para bang bumalik kami sa umpisa. Marami nagbago sa pagitan namin. Maliman pero parang tama ang mga ginagawa namin. Masaya ako sa tuwing kasama ko si Brian. Walang oras na hindi niya ako napapasaya. Natutuwa ako sa tuwing alam kong nandyan lang siya. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang kasiyahan na ito magmula nang maghiwalay kami. Saka ko nalang iisipin ang gagawin ko kapag tapos na maliligayang araw ko na kasama siya. 2 araw na lang ang natitirang araw ko na kasama si Brian. Sa ngayon, i-enjoy ko na lang ang bawat oras na napapaligayan namin ng isa't isa. Laking pasasalamat ko na hindi niya sinasabi ang nakaraan namin. Ayokong pag-usapan namin iyon dahil alam ko na wala akong masasabi sa kanya. Wala siyang itinatanong sa akin lalo na sa kambal na siyang ipinagpapasalamat ko. Hindi niya alam na anak niya ang mga bata. Nakarinig ako ng pagkatok. Excited ako nagpunta sa pinto para pagbuksan ng kumakatok. Tapos ka na? Nauna na mga kaibigan ko. Hinihintay na nila tayo. Anya.
Oo, tapos na ako. Pasok ka muna. Bumalik ako sa kwarto at kinuha ang backpack ko. Mag-overnight kami sa rest house nila Mia, kaya nagdala ako ng ilang pares ng damit. Kinuha sa akin ni Brian ang dala ko. Ako na magbubuhat nito. I nod and smiled. Thank you. Let's go. Naglakad kami papunta sa rest house. Malapit lang naman kaya nakarating din agad kami. Hindi ako naboard dahil nandyan si Brian. Wala nang sasaya pa sa araw na ito, basta kasama ko lang siya. Marupok man pero ano magagawa ko kung ito ang sinasabi ng puso't isip ko. Si Brian ang unang lalaki sa buhay ko at kahit naghiwalay kami ng ilang taon, nandito pa din sa puso ko si Brian. Sinaktan nga niya ako. Hindi yun mawawala pero maliban na hilingin na maging masaya kahit panandalian lang. Kuya, what are you doing there? Nagulat ako dahil sa biglaang pagsulpot ni Jenny. Shh! Baka marinig tayo. I said in a lower voice. Muli akong sumilip kay Daddy George at Mom Shea. Nag-uusap sila tungkol kay Mommy. Tungkol sa totoo naming daddy. Alam namin ni Jenny na hindi si Daddy George ang father namin. Kuya, let's go. Magagalit si Daddy kapag nakikinig tayo sa kanila. Mamaya na. Gusto ko malaman kung sino ang totoong daddy natin. Nang ibinalik ko ang tingin, tumingala ako dahil sa tangkad ng taong nasa harap ko. Daddy. Alangan natawa ko. Nakakunot ang noo niya sa akin. Anong ginagawa niyo dyan? He asked. Daddy, si Kuya kasi. Hindi na naituloy ni Jenny ang sasabihin nang pandilatan ko siya ng mga mata. Ganito kasi yun, Daddy. Gusto po namin ni Jenny na makipaglaro sa'yo pero mukhang busy ka naman kaya wag na lang. Hinawakan ko sa kamay si Jenny. Kami na lang ni Jenny maglalaro. Bye, Dad. Nagpilit ako ng ngiti at itinakbo na ang kapatid ko. Nang hindi ko na nakita pa si Dad, binitawan ko na si Jenny. Nakataas ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Where are you going? She asked. Pabalik na ako sa room ko. Simpleng sagot ko. Pero sabi mo kay Dad maglalaro tayo. Hindi na, ikaw na lang. Walang ganang sabi ko. Ha, ganun? Hindi tayo magpe-play? O sasabihin ko kay Dad na you lied to him? Pananakot niya. Malawak ang pagkakangisi sa akin ni Jenny. Fine, maglalaro tayo. I said in defeat. Yay! Thank you, Kuya. Tuwang-tuwang saad niya. Ano ba lalaruin natin? Bored na tanong ko. Just smirk. Oh no, parang meron siyang gagawing masama sa akin. I will put some makeup in your face. Then, you will dress up like a girl. Napanganga ako. No way! Tumakbo ako, pero bago pa ako makalayo ay nagsalita siya. Nandiyan sa Daddy, susubog kita. Anya. Napahinto ako't bumalik sa kanya. Malawak ang pagkakangiti ni Jenny. Let's go. Ibinaba ko ang hawak na baso. Katatapos lang namin magpalit ng 2-piece na bigay sa amin ni Mia. Nailang ako sa tuwing nakatingin sa akin si Brian. Hindi ako nahihiya sa kurba ng katawan ko. Alam ko namang maibubuga ako pagdating sa kaseksihan. Sa totoo lang, umiiwas ako kay Brian dahil nandyan lang sa paligid ng mga kaibigan niya. Kapag kami lang dalawa, nilalambing ako ni Brian. Ayokong ma-issue at baka makarating pa kay George ang mga pinagagagawa ko dito. Malamang na magagalit iyon sa akin dahil hindi ako nakinig sa mga babalan niya sa akin. Hindi naman siguro masama na pagbigyan ko ang sariling lumigaya, kasama ng lalaking totoong mahal ko. Balik na rin man ang mundo, mahal ko pa rin si Brian. Kahit ilang taon pa lumipas, ang inaalala ko lang ay ang sasabihin ni George. Alam kong darating ang oras na matatapos din ang kaligayahang ito. Habang kasama ko pa si Brian, susulitin ko ang bawat oras at araw na kasama ko siya. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Nagulat ako nang may mga bisig na yumakap sa akin mula sa likod. Naamoy ko ang pamilyar na pabango na gamit niya, kaya hindi ko tinanggal ang mga braso niya na nakapalibot sa akin. Brian, baka may makakita sa atin. Sinubukan kong tumingin sa kanya. Halik sa pisngi ang ginawad niya sa akin. Nasa pool sila kaya huwag ka mag-alala. Nakahinga ako ng maluwag. Ayoko pang matapos ang yakap na ito. Umarap ako sa kanya. Inapit niya ako palapit sa kanya. Ang sexy mo. Tumingin siya sa mukha ko pababa. Sinuri niya ang suot ko. I let out a soft chuckle. Bolero ka talaga. Sige na, punta na tayo sa kanila.
Napahinto kami sa paggalaw nang may marinig kaming mga paparating. May tao. Kinabahan ako. Pumasok sa kitchen si Mia. Bagya siyang nagulat nang makita kami magkasama ni Brian. Ikaw pala, Mia. Nahihiyang saad ko. Ang gulat na ekspresyon niya ay napalitan ng ngiti. Nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Gutom na sila kaya kain na muna tayo bago mag-swimming. Nakangiting Anya. Tumingin ako kay Brian. Salamat, Mia. Sige, pupunta na kami. Muling tumingin sa akin si Brian. Mauna ka na, Brian. Gusto ko sana makausap si Stacy. Seryosong sabi ni Mia kay Brian nang balingan niya ito. Walang nagawa si Brian kundi ang sumunod. Tumango ako sa kanya. Pagkaalis ni Brian, hindi pa din nagbabago ang seryosong tingin sa akin ni Mia. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Napansin ko na madalas na magkasama kayo ni Brian. Ang sweet niyo kapag walang nakakakita sa inyo. Ano bang totoong relasyon niyo ni Brian, Stacy? Alam ba ito ni George? Baka sa maganda nitong mukha na naguguluhan siya, hindi ko mapigilan makaramdam ng matinding kaba.